Yan, good morning mga kabakyard. So welcome po ulit dito sa ating munting backyard channel. So for today's video mga kabakyard ay may sasagutin lang po tayo, especially dun po sa mga inquiry. Ang dami pong inquiry sa akin na sir, meron ka po bang Taguro line? Nagbebenta ka po ba ng Taguro line, etc, etc. Puro Taguro line yung naririnig ko or nababasa ko sa inbox ko. Ayan. And meron naman pong isa mga kabakyard is yung giant crayfish line naman daw po. Yun naman ang hinahanap niya sa akin. Kasi yun daw po yung nakikita nilang nakapost palagi sa Facebook. Yung Taguro line tsaka yung giant line nga daw. Ewan ko kung anong mga klaseng giant yung pinagsasabi nila dyan mga kabakyard. Kaya nga po tulad ng sabi ko dun sa mga nakaraang kong video na ginawa is mag-iingat po kayo mga kabakyard, lalo na yung mga baguhan. Wag po kayo basta-basta maniniwala sa kung ano-anong pinagpo-post po sa social media, kasi alam naman natin ngayon ang panahon na marami po ang ng lalamang gagawin ng lahat para lang makapanlamang sa kapwa. Hindi ko sinasabi na mga scam yung mga nagpo-post dyan, pero lagi po tayong magdodoble ingat, kasi para sa akin lahat po yan pare-parehas lang, yan ay Australian Red Claw. Okay, lilinawin ko mga kabakyard, wala pong line kung ano-anong line niya, na longitudinal line man yan, latitude line man yan, wala pong line itong mga alaga ko, kasi ito po ay normal na Australian Red Claw. Pero hinahanap kasi nila dahil yung Taguro line daw po ay malalaki kumpara sa normal na Australian Red Claw. Aray ko sorry. Ayan, so ipapakita natin yung regular size ng ating mga alaga. Kaya lang ingat tayo, masakit mga agat. Ayan po, ito po yung mga alaga ko, wala po yan kung ano-anong kaik-ika na line. And ayan, kung makikita nyo po, ayan, lampas po yan ng 5 inches. Ayan, 5 inches po. Ayan, so hindi ko alam kung anong dapat ko itawag dito, pero pagkakaalam ko ito po ay Australian Red Claw. So again, naulit ko po, ayan, yan po yung mga alaga natin. So wala po tayong mga kung anong, kasi para sa akin po yung Taguro line ay personal lang nila yon, invento nila, hindi ko alam, basta bahala na sila dyan. Ayan po yung mga alaga natin. Ayan, lahat po yan mga mahe-healthy, matataba po yan kung makikita nyo. Diyan nyo po mapapansin ang isang Australian Red Claw kung payat o mataba, kung ito pong mga ilalim nila is nakaumbok. Ayan o, makikita nyo po o, nagbubundok-bundok yung bandang tiyan. Pag payat po yan, lubog po dapat yan. Okay, ayan, nagdugo na yung kinagat. So ayan po mga kabakyard, dun sa mga nagtatanong sa akin paulit-ulit nung mga Taguro line, ayan, wala po tayo nyan. Normal na Australian Red Claw po. Ayan po ang size nila. Okay, yan po ang mga binibenta natin dito sa aking small backyard ng crayfish. Okay, so ito, inahon ko po muna pansamantala sila kasi may gagawin ako dito, and hopefully nasagot ko po kayo. Kasi may na-inquiran ako mga kabakyard, actually nagtanong din ako niyan, sobrang mahal niyang Taguro line na yan. Yung 3 piraso is 2.5 na ang presyo nila. So nasa sa inyo po yan kung talagang gusto nyo kumuha niyan, kung kanino man yan. Dito po sa akin ay presyong masa lang ang mga binibenta ko po. Okay, hindi po ito Taguro line, hindi ito Eugene line, kung ano-ano pa man yan, basta Australian Red Claw. Okay, so thank you po. Yun lamang ang update natin sa araw na ito. Hopefully okay ang lahat.